Happy Sabbath mga kapatid. At sa ating mga bisita, malugod po namin kayong tinatanggap at binabati sa atin pong pag-aaral sa End Time Bible Prophecy Seminar. Welcome po natin ang lahat ng ating mga kaibigan, mga non-Seventh-day Adventist na talaga namang nagtatyaga na dumalo sa gabi-gabi nating pag-aaral. At kami po ay patuloy na nagpupuri sa Diyos sapagkat kayo po ay binigyan niya ng matibay na desisyon na magpasya na dumalo po sa amin pong isinasagawang Bible Seminar at harinawa ho ay nakikinabang po kayo ng pagpapalang spiritual mula sa ating Panginoong Diyos. Pangilang gabi na ho natin ito mga kaibigan, mga kapatid. Panglima na, April 5 ho ngayon. So, matagal-tagal pa matatapos ito pero tayo po ay natutuwa at excited lagi na alamin yung kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Siyempre, binabati din po namin ang lahat ng nanonood ng live streaming sa iba't ibang bahagi ng atin hong mundo. Ano mang oras ho kayo datna ng programang ito, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Binabati po namin kayo at patuloy po kayong manood ng atin hong isinasagawang seminar at sa biyaya at gabay ng Diyos, tinitiyak ng Panginoon, makikinabang po kayo at mabubuksan ang inyong isipan kung mananatili po nating hayaan na ang salita ng Diyos ang siyang manguna sa ating isipan. Kagaya sa gabi-gabi nating pag-aaral, ito pong End Time Bible Prophecy ay patungkol po sa kawakasan ng ating panahon na ipinakita na ng Diyos doon pa lang sa panahon ng Babylonia. Yung tinatawag na timeline, yung haba ng panahon bago ito magwakas. Meron hong mga tanda na ibinigay ang Diyos mula sa mga successive kingdoms from Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, divided Rome or divided Europe. Tayo po ay nabubuhay na sa huling bahagi ng timeline na binigay ng Diyos. So ang atin pong layunin dito sa ating gabi-gabing pag-aaral ay maging handa sa kaganapan at manatiling handa. Dahil ang Diyos po ay nagmamahal sa bawat isa sa atin. Ayaw ng Diyos na magulat tayo sa mga pangyayari na darating sa ating mundo. Kaya nagbibigay siya ng liwanag at ng babala sa kanyang malasakit sa bawat isa sa atin. Noong unang gabi natin, End Time from Babylon, and then tinalakay natin nung ikalawang gabi ang dahilan ng pagdurusa ng tao. Nakita po natin na ang kaaway sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang meron siya. Kaya ginagawa niya ang lahat ng paraan para pigilan tayo na makasama sa kaharian ng Diyos, yung bato na darating na si Kristo. And then nung ikatlong gabi natin, tinalakay natin yung kautusan ng atin hong Panginoon. Antichrist, and then yung kautusan ng ating Panginoon. At ngayon nga po, ang ating pag-uusapan, a call to a true worship. Panawagan sa isang tunay na pagsamba. Meron pong panawagan ng Biblia sa tinatawag na uri ng pagsamba na katanggap-tanggap sa Diyos. Kagabi ho ay ating tinalakay ayon sa Biblia na meron pong pagsamba na walang kabuluhan. Kaya nasabi natin, sayang naman, sumasamba rin lang tayo, dapat yung may kabuluhan na. At ang nagsabi noon ang ating Panginoong Hesus, na mayroong pagsamba na walang kabuluhan. Ang pagsambang yon ay may kinalaman sa pagsunod mo sa kautusan ng tao na lumalaban sa kautusan ng Diyos. Hindi ho garantiya na dahil tumatawag tayo sa pangalan ng Panginoon, ipapasok tayo sa langit. Hindi garantiya, sinabi ng Panginoong Hesus. Ang makakapasok lang sa kaharian ng langit ay yung gumaganap ng kalooban ng kanyang Ama. So kaya nga dito sa ating pinag-uusapan, marami hong mga bagong informasyon na naririnig ho ang ating mga kaibigan. Kasi madalas ang informasyon na ating napapakinggan ay mula lang sa sanglibutan. Yung mga popular na mga concept and belief. So ang usapin po ng pananampalataya, hindi kung sino yung sikat. Hindi kung sino ang popular, kundi kung ano ang katotohanan.
Maari hong bago sa ating pandinig at nakasakit marahil sa ating damdamin, ngunit sabi natin, hindi po layunin ng pag-aaral na ito nasaktan ang damdamin ng sinuman. It is an objective Bible study. Pag sinabing objective, merong pinagbabatayang ebidensya, may facts or katotohanan. Doon natin i-base yung atin ng paniniwala at hindi sa palapalagay lang. Pag sinabing palapalagay lang, may kinalaman yan sa subjective study. Pag sinabing subjective, nakabase lang tayo sa emotion. Nakabase lang tayo sa damdamin, which is napakamapanganib. Kung nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, huwag ibase ang atin ng pag-aaral sa ating mga emosyon, kundi sa mga evidences. Timbangin natin yung ebidensya na ating maririnig mula sa salita ng Diyos at tinitiyak ko po sa inyo, sa biyaya ng Diyos, makakarating tayong lahat, kayong lahat sa katotohanan. Okay? So, kung nakikita ninyo ang larawang ito, larawan ng isang spider or gagamba. May isang Greek philosopher na nagsabi nung kanyang kapanahunan, si Aristotle. Si the great Greek philosopher na si Aristotle, sumikat yung kanyang philosophy na sabi niya, 6 lamang yung paa ng gagamba. Ilan daw? 6. For about 2,000 years, yun ang pinaniwalaan ng mga tao. Naniwala sila. Bakit hindi sila maniwala kay the great Aristotle? Napakahusay na philosopher yon. So, halos 2,000 taon, tinanggap at pinaniwalaan yung kanyang philosophy regarding sa 6 legs of the spider. Ngayon, dumating yung taong nagngangalang Copernicus o si Lamarck. Ang ginawa ni Lamarck, binilang niya kung ilan ba talaga yung legs o paa ng gagamba. Magbibilang ka lang naman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang sabi ni Lamarck, 8 at hindi 6 ang paa ng gagamba. Nadilat ang mga isipan ng tao sa tinatawag na maling paniniwala. So ano lang ang kinakailangan gawin para malaman ang katotohanan? Tuklasin, alamin, huwag magbatay dahil may mga sikat na tao na nagsabi. Ang katotohanan ho ay mananatiling katotohanan kahit hindi ito popular. Ang mali, mananatiling mali kahit anong gawin mo diyang pasikatin pa yan. Sa gabing ito, ganun din ang ating gagawin pag-aaral. Tutuklasin natin yung katotohanan mula sa Diyos na matagal nang tinabunan ng popularity at tradisyon. This information may be new to many of you. What you do with the information is between you and God. The truth sometimes hurts, but God sends truth because He loves us and cares for us. Sabi nga natin, maaaring bago sa inyo ang maririnig ninyo ngayong gabi, pero ang kaalamang ito ay sa pagitan mo at ng Diyos. Maaaring masaktan tayo sa katotohanan ng ating maririnig, pero yan ay pagmamahal ng Diyos sa atin at pagmamalasakit. Sa ngayon po sa aklat ng Apokalipsis, ang central issue ng usapin sa huling kapanahunang ito ay may kinalaman sa worship or pagsamba. The conflict will pit through biblical worship against false man-made worship. Ang salita po kasing worship ay hango sa 2 salitang Briton na worth at ship. Ang ibig sabihin ng worth, yung value, yung halaga. Kung ano ang mas pinapahalagahan mo, yun ang sinasamba mo. Kung anong mga bagay na mas mahalaga sa iyo, yun ang sinasamba mo. That is worship. Kung mahalaga sa iyo ang Diyos, siya ang sasambahin mo. Worship. The word worship, yung salitang worship ay 24 na beses mababasa sa aklat ng Apokalipsis. 24 na beses. Kaya ulitin ko, ang magiging issue na ating kaharapin sa huling araw na ito, sa end time message of Bible prophecy is all about worship or pagsamba. Pansinin niyo po ang sinasabi sa Apokalipsis 13:4. At sila'y nangagsisamba sa dragon sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapamahalaan sa hayop at nangagsisamba sa hayop
At ang lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisisamba sa Kanya, na ang kani-kaniyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanglibutan. Napansin niyo po yung mga pangungusap na yun. Ito po ay propesiya na ipinakita ng Diyos kay Juan. Isinulat sa Apokalipsis. Lahat ng nangananahan sa lupa magsisisamba sa Kanya. Ang tinutukoy na Kanya ay itong dragon, itong hayop na gawa ni Satan. Darating po tayo sa mga susunod na gabi sa pag-aaral tungkol sa bagay na ito, ang huwad na Jesus. The counterfeit Jesus. Meron pong huwad o peking Kristo. At yan ang naging dahilan kung bakit ang mga tao sa sanglibutan ay nadaya ang isipan na ang iniisip nila sa Diyos sila sumasamba, pero ang katotohanan sila'y sumasamba sa peke o huwad na Jesus. Dahil ang gusto ni Satan ay makuha ang pagsamba ng tao. Tandaan niyo po ang pinaka-backdrop ng usapin ng aklat ng Apokalipsis. Ang gusto ni Satan ay pagsamba ng tao. Kaya gumawa si Satan ng tinatawag na frontman, at yung frontman niya na yun, ang inahain niya sa sanglibutan, at ang mga tao na hindi tumitingin sa Bible at umaasa lang sa turo ng mga popular na tao, hindi nila namamalayan na yung frontman pala ni Satan ang kanilang pinag-uukulan ng pagsamba. At dahil yung pinagukulan nila ng pagsamba, frontman ni Satan, indirectly, si Satan ang sinasamba ng tao. Kaya ngayon ang sinasabi ng Biblia, lahat ng nangananahan sa lupa magsisisamba. Sinong lahat? Yun yung mga taong ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Nakakalungkot po yun, mga kaibigan. Kaya nga sabi natin, sabi ni Kristo, may pagsambang walang kabuluhan. Kaya kung sasamba rin lang tayo, doon na sa may kabuluhan. Ang susundin natin ay ang batas o kautusan ng Diyos. Hindi yung kautusan ng Diyos na isinama, yung kautusan ng tao. Okay. According to the book of Revelation, there will be two calls to worship and two claims on authority. Merong dalawang being na humihingi ng ating pagsamba. Dalawang authority. Ang ating Panginoon na nanawagan na siya'y sambahin. At ang kaaway na nananawagan din ng pagsamba. Ito po ay huling panawagan ng Diyos sa sanglibutan na matatagpuan sa Apokalipsis 14:6. At patuloy. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan, upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. At magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ito po yung huling panawagan ng Diyos sa buong sanglibutan. Na sinasabi dito na makikita yung anghel na lumilipad sa gitna ng langit. Ang anghel nito ay kumakatawan sa mga mensahero ng Diyos. Ang pabalita na dala-dala ng angel ay good news at everlasting gospel. Walang hanggang balita, mabuting balita. Pag sinabing walang hanggan, it is unchangeable. Hindi pa bago-bago yung dalang balitang yan. Kagaya ng popular na paniniwala ngayon na iba yung batas noon sa panahon ng Israel para lang sa kanilang 10 utos, at sa Christianity iba rin ang batas. Ang mensahe ng Diyos isa lang. That is why unchangeable. Walang hanggang balita upang ibalita sa mga nananahan sa lupa. Bakit kailangang ibalita sa lahat ng tao sa mundo? Kasi dinadaya nga ni Satan ang lahat ng tao sa mundo para makuha niya yung pagsamba ng mga tao na nakita ni John sa Revelation, that sa huling panahon, sa kaganapan ng propesiya, lahat ng nangananahan sa lupa magsisisamba sa Kanya. Kaya two claims, dalawa ang nagki-claims ng worship, dalawa ang nagki-claim ng authority.
Kaya ang sabi naman ng dito sa Biblia, magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Napansin nyo, yun masyadong mahaba. Di ba pwede namang sabihin, magsisamba kayo sa Diyos? Pero bakit sinabi rito na magsisamba kayo sa gumawa ng langit, ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig? Kasi kinakailangan na malaman natin kung sino yung ating sinasamba. Ang dapat nating sambahin ay yung Creator of the heavens and the earth. At sa Biblia ho, ito pong huling panawagan na ito sa mundo ang itinuturing the longest quotation in the Old Testament. Yung binasa natin sa Apokalipsis 14:7 is the longest quotation in the Old Testament. Quoted lang po iyon ni Juan. At mababasa po yun doon sa Exodus chapter 20 verse 8. Para makilala natin kung yung sinasamba mo ba, ayan ba yung Diyos na gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng mga bukal ng tubig. Basahin po natin ang sinasabi sa verse 8. Ito po yung ika-4 na utos sa 10 utos. Alalahanin mo ang araw ng Sabath upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan, huwag kang gagawa ng anumang gawa sapagkat, napansin niyo sa verse 11? Ang unang salita ay sapagkat. Sa ibang salin sa English ay for. For in 6 days the Lord God made the heavens and the earth. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon at nagpahinga sa ika-7 araw. Bakit natin kinakailangang alalahanin ang Sabbath ng Panginoon upang ipangilin? Sapagkat, yun po ang dahilan. Sapagkat, pag sinabing sapagkat, ito ang dahilan kung bakit inutos ko ito, sabi ng Diyos. Sapagkat sa 6 na araw, ginawa ko ang langit at lupa. Meaning to say, nung nanawagan si Juan na sambahin natin ang gumawa ng langit at lupa, meron siyang palatandaan yung Diyos para makilala natin na yung Diyos ba na yan, na sinasamba natin, yan ba yung gumawa ng langit at lupa? Kaya sinabi ng Diyos, sa kanyang ika-4 na utos, sapagkat sa 6 na araw, ginawa ng Panginoon ang langit at lupa. So madali nating makilala kung sino yung Diyos nating sinasamba. Kaya nga doon sa tanong natin kanina sa Apokalipsis 14:7, bakit hindi na lang sinabi ni Juan na sambahin ninyo ang Diyos? Yan tanong dyan, sinong Diyos? Ang daming Diyos sa sanglibutan. So ang sasambahin natin ay yung Diyos na gumawa ng langit at ng lupa, ng dagat at lahat ng nangaroon. Ngayon titingnan natin, itong Sabat na pinag-uusapan ngayon, kailan ito nilikha? Paano ito nilikha? Pag pinag-usapan ng paglikha ng Sabat, simulan natin sa pasimula. At yan po ang ibig sabihin ng Genesis, in the beginning. At nayari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. In verse 2, at nang ika-7 araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ika-7 araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ang ika-7 araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Kailan ginawa itong ika-7 araw na Sabat? Nung matapos likhain ng Diyos ang langit at lupa, nung ika-7 araw, ginawa niya ang Sabat. Sa papaanong paraan ginawa ng Diyos ang Sabat? Ang sabi po doon sa mga talatang ating nabasa, siya po ay nagpahinga, kanya po itong binasbasan ang ika-7 araw at kanyang ipinangilin. Isa-isahin po natin ito. God rested on it. Sa ika-7 araw nagpahinga ang Diyos. Take note, hindi siya nagpahinga dahil napagod siya. Ang Diyos po hindi napapagod. Nagpahinga siya dahil tapos na ang kanyang ginawa at yan ang pinakahalimbawang pagpapahinga sa lahat ng kanyang mga nilikha. At ang ginawa pa niya, binasbasan niya. Tayo pong mga tao, malaki ang pagpapahalaga natin dahil sa dati nating paniniwala na kapag ang isang pari, ministro, pastor o sino man nagbindisyon o nagbasbas ng mga ari-arian mo, halimbawa bahay, kotse, lupa, binasbasan, malaki ang pagpapahalaga natin na safe ito kasi may basbas.
how much more kung ang Diyos mismo ang nagbasbas? Ang Diyos ay binasbasan niya, hindi ang unang araw, hindi ang ikalawang araw, kundi ang ikapitong araw na Sabat, binasbasan ng Diyos yan. At kanyang ipinangilin. Pag sinabing ipinangilin, malalim na Tagalog, sa English sanctify, ang ibig lamang sabihin dyan, to make holy. Or to set it aside for a holy use. Sa wikang Pilipino, ang kahulugan ng ipinangilin o sanctified, ibinukod. Yung ikapitong araw, special yan kaya ibinukod ng Diyos. Set aside for a holy use. Yun ang original na Hebrong salitang kadash. Pag sinabi yung salitang kadash, ang meaning lang ibinukod, separate for a holy use or purpose. So yung 7 araw natin, isa lang dyan, ang ibinukod ng Diyos, special na araw yon. Yun yung ikapitong araw na Sabat at wala ng iba pa. At ang ikapitong araw na ito, it is a memorial of creation. Pag-alaala sa paglalang. Naalala nyo, sinabi sa Exodus chapter 20 verse 11, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa. Therefore, it is a memorial. Pag-alaala sa paglalang na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat na lumalang. God designed the Sabbath that through keeping it, man should forever remember the true and the living God. Ginawa ng Diyos o idinesenyo ang Sabat para ang tao ay hindi maligaw sa pagsamba sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Yan ang isa sa pangunahing layunin ng Sabat. Mula kay Adan, nakinabang sila sa Sabat hanggang kay Moises, mula kay Moises hanggang kay Jesus. Sa ating Panginoon, tuloy-tuloy ang Sabat. Mula kay Jesus hanggang sa mga disipulo, tuloy-tuloy yung pangingili ng ikapitong araw na Sabat. At ang Sabat na ito ng Biblia, yan po yung tanda ng Diyos sa kanyang bayan. Pakinggan niyo po sa Ezekiel chapter 20 verse 12. Bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Yan po yung layunin na sinabi ng Diyos upang kanilang makilala na ako yung Panginoon na nagpapaging banal. May mga tao na gustong gawin na pabanalin ang kanilang sarili. Maraming mga tao nagtatangka na sila'y maging banal. Gumagawa sila ng lahat ng paraan para sila'y masabing banal. Pero ang Sabat ay principle na tumigil ka. Tumigil ka sa sarili mong gawa at hayaan mo na ang Diyos ang magpabanal sa iyo. Dahil ang Diyos lang ang pwedeng magpabanal sa tao. Kaya ikay magpapahinga sa Sabat dahil binabanal ka ng Diyos. Kaya ang sabi diyan, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Wala po sa tao ang kapangyarihan na pabanalin ng sarili. Diyos ang gumagawa nun sa tao at yan ang kagandahan ng Sabat na ginawa ng Diyos. Naalala ninyo yung topic natin kagabi? Bagamat ang mga tao na darat na ni Kristo ay nangangaral sa kanyang pangalan, nagpapalayas ng demonyo, gumagawa ng milagro, sabi ni Kristo, hindi ko kayo nangakilala. Dahil wala silang malapit na relasyon kay Kristo. Ginagamit lang nila yung pangalan ni Kristo pero hindi sila sumusunod sa kalooban ng Diyos. So ganun din po dito, upang kanilang makilala. Dito hinihingi ng Diyos yung isang intimate relationship sa kanyang mga nilikha. Gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya. At yan po ang isa sa layunin, mga prinsipyo na nakikita kung bakit ibinigay ang ikapitong araw na Sabat sa Kanyang mga nilikha. Gusto ng Diyos na magkaroon ng malapit na ugnayan sa bawat isa. Ang sabi sa verse 20, at inyong ipangilin ang aking mga Sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo, upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Aside from intimate relationship na upang inyong makilala, dito naman ay upang inyong maalaman. Pagdating sa knowledge, nais ng Diyos na makompleto ang ating kaalaman, na siya nga yung ating Panginoon na ating sinasamba. Knowledge and experiential. Theory and experience, yan ang mga blessings na matatanggap ng tao kapag ipinangingili niya ang Sabat ng Diyos.
by theory and by experience, magkakaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya. The Sabbath is a sign that it is God alone who can make us holy. Yan ang binanggit na natin kanina. Our own works cannot make us holy. We must trust in and rest in God's work for us. Ito po ang essence ng gospel pag pinag-usapan ng Sabat. Ang ating makagawa ay hindi pwedeng magpabanal sa atin. Kinakailang magtiwala tayo at magpahinga at hayaan natin ang Diyos ang gumawa noong kabanalan para sa atin. Ngayon, pansinin niyo po ang pagpapahalaga ni Jesus sa pangingili ng Sabat. May mga nagsasabi na si Kristo binago niya ang Sabat, lalo na 10 utos inalis niya, pero sabi sa ating pag-aaral kagabi, sabi ni Kristo, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Etong pagdating sa Sabat, ito ang halimbawa ni Jesus sa kanyang pagganap, Lucas 4:16. At siya'y napa sa Nazareth na kanyang nilakhan at ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Napansin niyo po ang sabi sa mga pangungusap, ayon sa kanyang kaugalian. Yung kaugalian yun, custom. Sa Greek, etho. Pag sinabing etho, yun yung custombre. Yun yung kinasanayan ni Kristo na kapag araw ng Sabat, nandoon siya sa sinagoga o kapilya ng mga Hudyo. Dahil doon nagtitipon ang mga Hudyo pag-araw ng Sabat sapagkat yan ay utos ng Diyos sa lahat ng tao. O ngayon, pansinin nyo. Para kanino ang Sabat? Nabanggit ko na para sa tao. Pero may mga nagsasabi ng Sabat daw para lang sa mga Hudyo. Eh di tingnan natin yung sinasabi ng maraming pangungusap ng Biblia, kung ang Sabat para lang ba sa mga Hudyo yan. Kagabi tinalakay na natin yung kabuuan. Ibinigay ng Diyos ang kanyang kautusan sa Israel. Ano ang sabi ron? Ipinagkatiwala. At ang sabi ni Esteban na isang Kristiyano, upang ibigay sa atin. So ang kautusan ng Diyos na tinanggap sa Sinai, kasama ng 10 utos, ay ibinigay, ipinagkatiwala sa mga Hudyo, at ang sabi ni Esteban na isang Kristiyano, upang ibigay sa atin. So pansinin natin ang sinabi ni Kristo. Marcos 2:27. Sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao, at di ang tao ng dahil sa Sabat. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. Ang sabi mismo ng ating Panginoong Hesus, ang Sabat ay ginawa ng dahil sa tao. Kung ating titingnan lang doon sa kanyang surface structure ng pagkasalin doon sa text, parang walang ibang namang lalim o significance ang talata. Pero kung titingnan natin sa kanyang Greek thought, kung paano ang pagkasulat ni Marcos sa original na salita, matindi pala matindi ang dahilan kung bakit ginawa yung Sabat para sa tao. At ang tao na tinutukoy isang katauhan. Ngayon, ang conclusive statement ni Jesus, kaya't ang anak ng tao, o siya, dahil isa sa title ni Jesus, anak ng tao, siya ay Panginoon ng Sabat. Bakit? Si Jesus ang creator ng Sabat. Siya ang gumawa ng Sabat. Siya ang gumawa ng lahat ng mga bagay. Siya ang gumawa sa ating lahat, ng langit at ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Maging Sabat, si Kristo ang gumawa. Kaya siya ang Panginoon ng Sabat. So ano ang significance? Ano ba yung kahalagahan nung pagkasabi na ang Sabat ay ginawa ng dahil sa tao? Pansinin niyo po. Sa ibang salin, sa Amplified Bible, and Jesus said to them, the Sabbath was made on account and for the sake of man. Makikita na natin dito yung sinasabi nating significance. Ginawa ang Sabat para sa kapakanan, for the sake of man. So ang Sabat, nakikita na natin, ginawa pala yan hindi para isang batas lang, kundi ginawa yan para sa kapakanan ng tao. Sa Good News Translation, ang sabi naman, and Jesus concluded, the Sabbath was made for the good of human beings. Napansin niyo po yun? Ang Sabbath ay ginawa para sa kabutihan ng sangkatauhan.
Kaya nga si Satanas galit na galit sa Sabat. Ginamit niya yung little horn, yung Antichrist, yung papacy, para tanggalin sa isipan ng tao yung Sabat dahil para yan sa kapakanan nating lahat. Isa pang translation, the Contemporary English Version, Jesus finished by saying, people were not made for the good of the Sabbath was made for the good of people. Tapos tinatanggihan ng maraming evangelicals, ng maraming mga Kristiyano, ang Seventh-day Sabbath, ginawa pala ng Diyos for the good of man, for the good of people, for the sake of man. Sa New Revised Standard Version, ito naman ang pagkaliwat. Then he said to them, the Sabbath was made for humankind. So walang lahi dyan na para lang sa kanilang Sabat. Hindi para sa Hudyo lang yan. Dahil kung para sa Hudyo lang ang Sabat, ang Diyos ay nagtatangi ng tao. Gusto lang ba ng Diyos na ang mga Hudyo lang ang magkaroon ng kapakanan pag Sabat? Gusto ba ng Diyos na ang mga Hudyo lang ang magkaroon ng kabutihan pag-araw ng Sabat? Kaya nga ang Sabat ay ginawa sa sangkatauhan, humankind. Dahil ang original na Gregong salita na tao ay anthropos. Generic term, meaning tayong lahat. Walang boundary ng lahi. Walang boundary na bansa. Kung tao ka, para sa iyo ang Sabat dahil mahal ka ng Diyos. Kaya ginawa yan para sa kapakanan ng tao. Mark 2:27 sa New Century Version. Then Jesus said to the Pharisees, the Sabbath day was made to help people. Itong naipagkakamali kasi ng marami dahil si Jesus daw nagpagaling ng Sabat, kaya nilabag niya ang Sabat. Yun pala, ginampanan lang ni Jesus yung intensyon ng Sabat. Kaya siya nagpapagaling ng mga taong may sakit pag Sabat, dahil ang Sabat ginawa to help people for the sake of man, para sa kapakanan ng tao. Kaya nga sabi natin kagabi, maraming nalilito sa batas ng Diyos. At gusto nilang manatiling lito. Yun ang nakakalungkot. May liwanag na binibigay ang Diyos, pero pinipili nilang malito na lang at manatili doon sa hindi tunay na Sabat. Kung ano-anong katuwiran ng sinasabi, wala naman sa Biblia. Kaya nga ito yung mga translations ng maraming mga authors para ipakita kung ano ang intensyon ng Sabat. Para pala sa kapakanan nating lahat, purihin ang ating Panginoong Diyos. Napakabuti niya, hindi siya nagtatangi ng tao. Kaya ginawa niya ang Sabat para sa kapakanan ng tao. Nowhere in the Bible is the seventh day called the Sabbath of the Jews. Kailanman ay hindi sinabi sa Biblia na ang Sabat ay para sa mga Hudyo lamang. Manapa ang sabi, kung balikan natin ng Exodo 20, talatang Gs, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Ano daw ang Sabat? Sabat sa Panginoon mong Diyos. It is because siya ang may-ari ng Sabat. Hindi yan Sabat ng mga Hudyo. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, makinig kayo sa sinasabi ng Diyos. Huwag sa sinasabi ng mga popular na turo. Kagaya ni Aristotle, popular yung sinasabi niya na walo ang legs ng gagamba. Sumikat for about 2,000 years. Dumating si Lamarck, binilang 8. Marami ngayong nagising lang sa tradisyon. Kahit ako, akala ko linggo yung pangilin at pagsamba. Hanggang sa niloob ng Diyos na makilala ko ang Biblia at doon nabasa mismo na hindi pala linggo ang Sabat ng Biblia. Namulat lang pala ako sa tradisyon. Ngayon, lahat ba ng gawa ay labag sa Sabat? Sabi nga natin kanina, ang Sabat ay ginawa para sa kapakanan ng tao. Pansinin niyo ang ginawa ni Jesus. Madalas, nagpapagaling nga siya ng Sabat dahil ang Sabat, intention to help people. Matthew 12:10, at narito may isang tao na tuyo ang isang kamay, at sa kanya itinanong nila na sinasabi, matuwid bagang magpagaling sa araw ng Sabat upang siya'y kanilang maisumbong. Ito yung mga kalaban ni Kristo na galit sa kanya kasi nakikita ng mga Hudyong ito na si Kristo nagpapagaling lang araw ng Sabat. Ang mga Hudyo na misinterpret nila yung Sabat. Ang mga Hudyo ang iniisip nila pag Sabat, upo ka lang, wala kang gagawin dyan. Ang intensyon nga ng batas, ginawa ang Sabat to help people for the sake of man. Kaya sinadya ni Kristo sa harap ng mga leader na Hudyo na magpagaling pag Sabat kasi ipinapakita ni Kristo, ito ang intensyon kung bakit binigay ko ang Sabat.
Kaya nga sinabi ni Kristo, kaya't ang tao, ang anak ng tao, Panginoon ng Sabat. Meaning to say, ako ang may karapatang magpaliwanag kasi ako ang gumawa niyan. Ang mga nakukuha ngayong paliwanag ng maraming nagtuturo na wala na ang Sabat ay katuruan ng mga Fariseo. Hindi turo ni Kristo. Ngayon, ito ang tanungan ng mga leader na ito. Is it lawful to heal during Sabat? Matuwid bang magpagaling pag Sabat? Para ano ang kanilang intensyon? Para siya ay maisumbong, sampahan ng kaso. Kakasuhan nila si Kristo. Ngayon, sabi ni Kristo, eto ang ginawa niyang comparison. At dito, huling-huli ang mga Hudyo. Sa verse 11, at sinabi niya sa kanila, sino kaya sa inyo na kung mayroong isang tupa na kung mahulog ito sa isang hukay sa araw ng Sabat, ay hindi ba niya aabutin at hahanguin? Huling-huli ang mga Hudyo. Alam niyo kung bakit, mga kaibigan, mga kapatid? Kasi ang mga Hudyo nga, kung yung mga alaga nilang hayop ay nahulog sa hukay, gagawin nila ang lahat ng paraan, kahit araw pa yun ng Sabat, para mailigtas lang yung buhay ng mga hayop. Dito nahuli sila ni Kristo. Dahil para sinasabi ni Kristo sa kanila, kung sa hayop, meron kayong pagpapahalaga. Ako tao ang pinapahalagahan ko. Bakit kayo nagpapahalaga sa hayop? Pero pag tao, wala kayong pahalaga. Ginawa ang Sabat para sa kapakanan, pagpapahalaga sa tao. So itinutuwid ni Jesus ang maling isipan ng mga Hudyo. Ngayon sa ating panahon naman, ang kinukuhang turo ng mga preacher na ayaw ng Sabat ay ito rin. Pero turo ng mga Pariseo ang kanilang nakukuha, hindi turo ni Kristo. Kaya doon sa tanong, matuwid bagang gumawa ng mabuti pag Sabat? Matuwid, sabi ni Kristo. Sa verse 12, gaano pa nga ang isang tao na may halaga kaysa isang tupa, kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Yung paggawa ng mabuti sa Sabat, matuwid. Ang ganda sa pagkasalin sa isang salin na sabi doon, it is lawful to do well on the Sabbath day. Lawful. Pag sinabing lawful, naaayon sa batas. Ano yung batas na pinag-uusapan? Sabbath. Yung paggawa ng mabuti, naaayon sa batas ng Sabat. Kaya lawful nga eh. Ayon sa batas. Therefore, may Sabat, kahit sa panahong Kristiyano, at yung paggawa ng mabuti, lawful. Halimbawa, wag namang mangyari na ang kapitbahay nyo, kaibigan nyo, mahal mo sa buhay, inatake, araw na Sabado. Anong gagawin mo? Wag mo na tulungan kasi baka lumabag ako sa Sabat. Ganun ba yun? Natural, tutulungan mo yon. Lahat ng effort gagawin mo para maisalba ang buhay ng tao. At yun ang ipinapakita ng ating Panginoon. Kaya the Sabbath was made to help people. The Sabbath was made for the sake of man. Ginawa ang Sabbath sa kapakanan ng tao. Ang mga alagad ba ni Jesus ay nangingili ng Sabat? Ang sabi po ng Biblia, Gawa 17:2. At si Pablo, ayon sa ugali niya, ay pumasok sa kanila at sa 3 Sabat ay nangatwiran sa kanila sa mga kasulatan. Yon. Nabasa natin kanina, ang ating Panginoong Jesucristo, ugali niya na pag Sabat nasa sinagoga o kapilya. So maging yung alagad na si Pablo, ugali din niya, customary niya, kinasanayan din niya na kapag Sabat ay nandoon siya sa sinagoga at nangangatwiran sa mga kasulatan. Ito na naman yung ipinapasok na panglilito ni Satan, mga maling information. Sabi ng iba, si Pablo daw pumapasok sa kapilya pag Sabat para makipagdebate sa mga Hudyo na wala na yung Sabat. Ang gandang pakinggan, no? Nakikipagdebate daw si Pablo sa mga Hudyo na wala na ang Sabat. Kung wala sana yung talata, maniniwala tayo sa kanila. Ang talata, ang sabi rito, ganito ano ba yung pinatutunayan o dinidebate ni Pablo sa mga Hudyo? Ituloy lang natin sa 3. Na binubuksan at pinatutunayan na kinakailangang si Kristo ay maghirap at muling mabuhay sa mga patay. Ano ang pinatutunayan ni Pablo?
Etong si Jesus, siya yung Kristo naghirap at muling nabuhay sa mga patay. Bakit? Kasi ang mga Hudyo hindi naniniwala na si Jesus yung Kristo. Si Pablo, yan ang pinapaliwanag niya sa mga kababayan niyang Hudyo na si Jesus, yan yung Kristo na pinatay at muling nabuhay. So anong pinatutunayan ni Pablo sa mga sinagoga? Inaaralan niya at pinatutunayan na itong Jesus na pinako ninyo sa krus ay siyang sugo ng Diyos. Yun ang issue, mga kaibigan, mga kapatid. Ayan naman sa Biblia eh. Okay? Gawa 13:14. Datapot sila pagkatahak sa Perga ay nagsidating sa Antioquia ng Pisidia at sila ay nagsipasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagsiupo. Yan po yung mga alagad. Pag Sabat, nasa sinagoga sila o kapilya. At pag alis nila, ay kanilang ipinamanhik na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa Sabat na susunod. Yung mga tao tuwan-tuwa kapag nagsalita sila Pablo at namanhik sila, nakiusap kay Pablo, sa sunod na Sabat magsalita uli kayo. Araw pa rin ng Sabat ang pangingilin kahit sa panahon ng mga alagad ng mga apostol. 13:43 ng gawa. Nang makaalis nga ang kapisanan sa sinagoga, marami sa mga Hudyo at nangaging Hudyong masisipag ay nagsisunod kay Pablo at kay Bernabe. Nasa pagsasalita sa kanila ay sila'y hinimok na magsipanatili sa biyaya ng Diyos. Tingnan nyo, may Sabat na may biyaya pa. Sabi kasi ngayon ng mga popular teachings ng mga evangelicals at sino pa mang mga nagsasabing professed Christians, nasa ilalim na tayo ng biyaya, wala na 10 utos, wala na ang Sabat. Dito, hand in hand yung Sabat at biyaya eh. Magkasama ho talaga yan. Kaya tuwang-tuwa yung mga nakinig, nabiyayaan sila dahil sa pangungusap at pananalita nila Pablo at Bernabe. At nang sumunod na Sabat, ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. Jesus and the apostles kept the Sabbath. Nangingilin sila ng Sabat. Hindi ho ibang araw o linggo ang kanilang pangilin at pagsamba. Paul held 84 meetings on the Sabbath in the book of Acts. Naitala yan sa aklat ng mga gawa mismo. 84 na meetings sa araw ng Sabat ginawa nila Pablo. Kaya walang ibang araw na pangilin. Ngayon ito. So, madalas nating mabanggit na ang Sabat, Sabado. Anong araw nga ba talaga ang Sabat? Baka nagkakamali lang tayo ng banggit. Eto, pakinggan nyo ha. Ang ating kukunin ay yung tagpo na ang ating Panginoong Hesus ay pinatay nung Biyernes at nabuhay nung Linggo. Eto, pansinin nyo. Lucas 23:53, at ito ibinababa niya. Bangkay ang tinutukoy, bangkay ng Panginoon, at binalot ng isang kayong lino, at inilagay sa isang libingang hinukay sa bato na dooy wala pang nalilibing. At nooy araw ng paghahanda at nalalapit na ang Sabat. Nung araw na si Kristo ay ibinaba sa krus dahil namatay siya, ang araw na yun ang tawag araw ng paghahanda. Sa Gregong salita, paraskeo. Okay. Nalalapit na ang Sabat. So, araw ng kamatayan, ang tawag noon ng Biblia, araw ng paghahanda, sa original na salita, paraskeo. At nalalapit na ang Sabat, meaning the next day is Sabat. Ngayon, at ang mga babae na nagsisama sa kanya mula sa Galilea ay nagsisunod at tiningnan ang libingan at kung paano ang pagkalagay ng kanyang bangkay. At sila'y nagsiuwi at nangaghanda ng mga pabango at mga ungwento at ng araw ng Sabat, sila'y nangagpahinga ayon sa utos. Nung ibinaba yung bangkay ni Kristo, araw ng paghahanda, malapit ng Sabat. At nung Sabat, yung mga babae bumili ng mga pabango at ungwento para pabango doon sa bangkay. At nung araw ng Sabat, sila daw ay nagpahinga ayon sa utos. So ang mga alagad ay sumusunod ayon sa utos. Itong Sabat, nagpahinga sila. 24:1, pumunta na sila sa libingan. Datapwat ng, anong sabi? Unang araw ng sanglinggo pagkaumagang-umaga ay nagsiparoon sila sa libingan na may dalangang mga pabango na kanilang inihanda. At nasumpungan nilang naigulong na ang bato mula sa libingan. Napansin yung pagkasunod-sunod ng araw. Araw ng paghahanda, Sabat at unang araw ng sanglinggo. Ano-ano yung mga araw na yon?
Ang sabi po rito, ito po yung pagkasunod-sunod ng pangyayari. Friday, yun po yung araw ng paghahanda. Sa English, preparation day. Sa original na salitang Grego, paraskeo. Pag sinabi yung salitang paraskeo, it is a technical term designated for the day of Friday only. Ano yung paraskeo? Yun ay technical term na ginagamit ng mga Grego na ipinapatungkol lang hindi sa ibang araw, kundi araw ng Biyernes. So yung araw ng paghahanda sa Biblia, araw ng Biyernes. At yung Sabat ay araw ng Sabado. Kasi kasunod ng Biyernes, Sabado. At nung bumalik nga yung mga alagad sa libingan, yung mga babae, naigulong na yung bato. Kasi yung libingan noon ay nasa pinakayungib sa loob. May harang na malaking bato. Ang pwede lang maggulong nun ay mga lalaking malalakas. Pagdating ng mga babae, naigulong na ang bato. Wala na si Kristo sa libingan. Yun ay araw ng linggo. Ang tawag ng Biblia, unang araw ng sanglinggo o first day of the week. So ang Sabat, maliwanag, Sabado. Hindi linggo, hindi rin Biyernes. So Sabat, the seventh day of the week is Saturday. Yan po ang katotohanan dyan, mga kaibigan, mga kapatid. Siya po sa ating kalendaryo, yung ikapitong araw. Ang Sunday, unang araw. Ang Monday, ikalawang araw. Huwag tayong malito. Bakit Lunes ang simula ng ating trabaho? Di sana linggo yung ikapito. Hindi, yung Lunes po, naging tradisyon na simula ng working day. Ang Monday is just a working day. Traditional lang yon. Pero pag pinag-usapan yung cycle of the week o pagkasunod-sunod ng araw, ang Sabat, ang ikapito, ang Sabado, hindi linggo. Ang linggo kailanman sa Biblia, tinatawag unang araw ng sanglinggo. Ngayon, naapektuhan ba ang pagkasunod-sunod ng araw? Kasi sinasabi nga nila, di ba, ano tayo ngayon, Gregorian calendar? Galing tayo sa Julian calendar. Nung 1582, nagpalit ng Gregorian calendar. So baka naapektuhan, hindi na talaga yung Sabat ay Sabado ngayon. Magtanong muna tayo. Doon sa mga authority pagdating po sa pagbabantay sa pagkasunod-sunod ng araw. Ang una nating tanungin, at ito'y nailiwat na sa wikang Pilipino, ay sa United States Naval Observatory sa Washington DC sa Amerika. Ang sabi nila, walang pagbabago sa pagpapatuloy ng lingguhang pag-ikot. So wala daw pagbabago saan? Sa pagpapatuloy ng weekly cycle or lingguhang pag-ikot. Meaning, ang Sunday pa rin ang unang araw, Monday ang ikalawang araw, at Sabado ang ikapitong araw. Walang pagbabago dyan. Isa pang ating tatanungin, ang British Royal Observatory. Sila'y nagpapatotoo, ang Royal Observatory sa Greenwich, England, sa katunayan ng lingguhang pag-ikot. So hindi naapektuhan pa rin yung weekly cycle. Ang unang araw pa rin ay linggo, ang ikapitong araw ay Sabado. Ngayon, ang kagandahan ng seventh-day Sabbath na Sabado, number one, it is a sign and symbol of creation. Number two, it is also a sign and symbol of redemption. Bakit kanyo? Kasi bakit siya ay tanda o simbolo ng paglalang? Kasi nung malalang ng Diyos ang langit at lupa, nang ikapitong araw, anong sabi sa binasa natin kanina sa Genesis chapter 2? Nagpahinga ang Diyos. A sign and symbol of creation, nagpahinga siya. Symbol ng creation. And also, a symbol ng redemption. Bakit? Araw ng Sabado, nasa libingan ang ating Panginoon. Tinubos niya tayo. At nung Sabat, after na mapako siya nung Biyernes sa krus, nagpahinga siya. That is why it is also a sign of redemption. Tanda ng ating pagkatubos. Nung ginawa ni Kristo ang langit at lupa, nagpahinga siya ng ikapitong araw. Nung tinubos niya tayo dahil sa ating mga kasalanan, nagpahinga din siya sa ikapitong araw na Sabat. Kaya napakabuti ang ating Panginoon. The Sabbath is all about Jesus Christ and our relationship with Him. Kaya nga doon sa Sabat, sabi niya, upang inyong makilala na ako ang Panginoon na nagpapabanal.
Ang salitang pagkakilala, gaya ng ating ipinaliwanag kagabi, it is an intimate relationship. At gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya. Para pagdating niya, sasabihin niya sa atin, kilala kita. Pumasok ka sa aking kaharian. Hindi tayo mapapabilang sa mga taong sasabihan ni Kristo na bagamat sila'y mangangaral, hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin. Dahil ayaw nila ng malapit na relasyon kay Kristo. Ayaw nilang sumunod sa sabat ni Kristo. Ayaw nilang sumunod sa 10 utos ng Diyos. Pero sila'y mga mangangaral ng Diyos. Tinatawag lang ang Diyos sa pangalan, ngunit sa gawa, wala. So sino nagpalit ng pangingili ng Sabat ginawang linggo? Hindi ginawa ng Diyos, lalong hindi ginawa ni Kristo, at hindi rin ginawa ng mga disipulo. Galit si Satanas dyan. Doon po sa ating pangatlong gabi, the Antichrist, kanyang iisiping baguhin ang panahon at kautusan. Noong 6th century BC, meron ng prophecy regarding sa isang power na magbabago ng batas ng Diyos. Kapangyarihang nagbago ng araw ng pangilin. Ito'y sinimulan ni Emperor Constantino nung nagpasa siya ng batas, the Civil or Blue Sunday Law. Pag sinabing Blue Sunday Law, civil lang yan, walang kinalaman sa relihiyon. Nagpasa ng batas sa Emperor Constantino noong March 7, 321 AD regarding sa Sunday Law. Ang sabi niya ay ganito, nailiwat na to sa wikang English, History of the Christian Church. On the venerable day of the sun, let the magistrates and people residing in the cities rest, and let all the workshops be closed. In the country, however, persons engaged in agriculture may freely and lawfully continue their pursuit. Anong sabi dito? Pansinin niyo ang pagkasabi ni Constantino. Sa kagalang-galang na kaarawan ng araw, on the venerable day of the sun, Venerabilis Jesulis, sabi doon sa Latin. Si Emperor Constantino kasi mananamba sa araw, siya ay isang pagano. Bagamat siya nagpabinyag bilang Kristiyano, pero mababaw lang yon. Siya pa rin ay mananamba sa araw. Kaya ang pagkasabi niya dyan, kung ililiwat sa wikang Pilipino, tuwirang salin, sa kagalang-galang na kaarawan ng araw. Diyos niya kasi yung araw. At idinedicate niya yung Sunday Law sa araw. Nakiusap siya na paglinggo, lahat ng mga tao ay magpahinga, yung mga pagawaan saraduhan, pero yung mga nagtatrabaho sa bukid, okay lang. Napansin niyo po yon? Yan ang unang Sunday Law, civil yan, walang kinalaman ng relihiyon. Pero, eto na, pagdating sa relihiyon, sa from Sabbath to Sunday, almost all churches throughout the world celebrate the sacred mysteries, the Lord's Supper on the Sabbath of every week. Yet the Christians of Alexandria and at Rome, on account of some tradition, have ceased to do this. Halos lahat ng tao doon ay nangingili ng 7-day Sabbath, pero yung mga Kristiyano ika sa Alexandria, sa Egypt, at sa Roma, dahil sa ilang mga tradisyon o pasapasang sabi, hindi na nangingili ng Sabbath. Bakit? Unti-unti na kasing ginawa nilang baguhin yung pangingili ng Sabbath. Unti-unti yan, hindi bigla. At nangyari nga, dito sa Christian Sabbath, ang kasaysayan na sinasabi, the Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. Kita nyo? Sa kasaysayan na nagbago ng pangilin at pagsamba ay Roman Catholicism sa pamamagitan ng puno na papacy. Kailan nila binago? Sa Council of Laodicea noong 364 AD. Ilang taon lang matapos pinasa ni Constantino ang batas regarding sa Civil Sunday Law noong 321 AD, sumunod ang Council of Laodicea na Roman Catholic nagpasa noong 364 na gawing linggo ang pangilin dahil si Kristo ika nabuhay ng linggo. Wala namang pahintulot ang Diyos o si Kristo sa Biblia na ako'y nabuhay ng linggo, gawin nyo ng pangilin linggo. Wala namang ganun Ginawa lang yun ng Roman Catholicism. Ngayon ito, ang prinsipyo ng Roman Church, dahil ang puno ay papacy, ay ganito. Ang tanong, can Sunday sacredness be supported from the Bible?
Or is it merely a relic of church tradition, a command of the Roman Church state? Ang linggo daw ba, ang kabanalan ba ng linggo ay sinasang-ayunan ng Biblia? Ang sagot, sa libro po nila, Canon and Tradition. Ito ay sa Council of Trent pa to. 16th century pa po ito, itong babasahin natin. The authority of the church could not therefore be bound to the authority of the scriptures because the church had changed the Sabbath to Sunday not by the command of Christ but by its own authority. Ito yung pagmamalaki mismo ng Roman Catholic sa kanyang Council of Trent. Ang otoridad daw ng church, ng Roman Catholic Church, ay hindi pwedeng magpasakop sa otoridad ng Biblia. Dahil binago ng church na yan ang Sabat patungo ng linggo, hindi sa utos ni Kristo, kundi sa sarili niyang otoridad. Nakita niyo yung kanilang pagkilala at pagtanggap sa kanilang ginawa? Kasi nga, ang isipan nila, ipinagkatiwala na ng Diyos at ni Kristo ang kapangyarihan sa kanila dito sa lupa. Paniniwala nila yun eh. Kaya nga ang sabi, the Pope can modify even the divine law since his power is not of man but of God. Yun ang kanyang paniniwala. Ang Papa ay kaya niyang baguhin ang batas ng Diyos sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay hindi kapangyarihan ng ordinaryong tao, kundi kapangyarihan ng Diyos. Kaya ito yung kanilang pagmamalaki. Kaya nawa mamulat ang ating isipan, mga kapatid, mga kaibigan, sa katotohanan ito, bagamat hindi popular. Ang pangingili ng Sabado o Sabat, hindi popular sa panahon ngayon. Bakit? Binulag ni Satanas ang isipan ng maraming tao. Dinaya niya ang buong sanglibutan. Ito yung binabanggit natin kanina sa paghalimbawa kay Aristotle at kay Lamarck. Si Aristotle sikat. Sumikat yung theory of philosophy na 6 lang ang legs ng gagamba. Hanggang dumating si Lamarck, pinakita niya 8 yan. Hindi nabasag yung paniniwala doon kay the great Aristotle. Ang gagawin lang, tuklasin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan, hindi popular. Yan ang dapat nating maintindihan dito sa usaping ito, mga kapatid, mga kaibigan. Babasahin ko uli, bagamat binasa natin ito noong mga unang gabi. The Convert's Catechism of Catholic Doctrine. Ang tanong, unang tanong, ang sumagot dyan si Reverend Peter German. Which is the Sabbath day? Anong araw ang Sabat? Ang sagot ng matalino at magaling na pari, Saturday is the Sabbath day. Napakahusay ng paring ito. Matalino. Ano daw ang araw ng Sabat sa Biblia? Saturday. So ang sunod na tanong sa kanya, bakit tayo nangingili ng linggo sa halip na Sabado? Ang sagot ng magaling na pare, because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Ano daw ang ginawa nila? Inilipat yung kabanalan ng pangingilin mula Sabado, ginawang linggo. Alam niya ito dahil church nila ito. O ngayon, mula sa pari, punta naman tayo kay Cardinal Gibbons. Mas mataas. Sa libro ni Gibbons, The Faith of Our Fathers, pages 111, 112, you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Di ba napakahusay din ng Cardinal? Basahin mo manika ang Biblia. Mula Genesis, unang aklat, at Apokalipsis, huling aklat, wala kang mababasa dyan sa pagpapabanal ng linggo. Kasi sila nga ang nagpalit. Kailan nga uli? Noong 4th century AD. 364 sa Council of Laodicea. Ang sabi pa ni Gibbons, the scriptures, ang kasulatan, enforce the religious observance of Saturday. Ano daw ang ipinapatupad ng Biblia, ng kasulatan? Saturday, hindi Sunday. Bakit sumunod ang maraming mga nagsasabing protestante sa Catholic? Kasi nabulag ho sila. Bulag ang mga leaders nila sa nangyari sa kasaysayan. Maring yung iba hindi talaga alam. Pero yung iba nagbubulag-bulagan. Yun ang malungkot ho doon. Kaya nga sabi ni Kristo, kapag ang taga-akay mo bulag, ikaw na alagad, nagpatuloy ka rin doon, kapwa kayo mahuhulog saan? Hukay. At ayaw ng Diyos yun. Kaya nga ipinapakita natin ang katotohanan ito. Ulitin ko, hindi po namin dinadala ito para humatol. Wala po kaming karapatang humatol. Diyos lang ang humahatol sa tao.
Ang aming gawain dito, dalhin ang katotohanan. At kapag narinig ninyo, mga kaibigan, mga kapatid, kami ba'y naging kaaway ninyo dahil sa pagsasabi namin ng katotohanan? Huwag nawang mangyari. Huwag nawang mangyari. Ngayon ito, why Sunday? Bakit linggo? Ang sabi ni Thomas, isang chancellor, Roman Catholic, Sunday is a mark of her ecclesiastical power and authority. Ano daw? Yung linggo daw ay tanda o tatak ng kanyang kapangyarihan at otoridad. Kaya yan po ang ipinagmamalaki nila. Yan ang aming tatak, tanda ng kapangyarihan na pinalitan namin ang Sabat ng Biblia, ginawa naming linggo. Ano nga ang tanda ng Diyos? Ezekiel 20:12 at 20, Sabat o Sabado. Dalawa lang ang pagpipilian natin, mga kapatid, mga kaibigan. Ang linggo, nakabase sa kinaugalian, custom, tradisyon, salit-saling sabi ng tao, galing sa utos ng Roman Catholic Church State. Ang sabi sa St. Catherine, ito po ay Catholic Church Sentinel. Katoliko po ang nagsasalita. Sinabi nila ito, May 21, 1995. Pakinggan niyo po ito. Sino nagsabi? Roman Catholic. Saan nakasulat? Catholic Church Sentinel. Ang sabi ng Roman Catholic, people who think that the scriptures should be the sole authority should logically become Seventh-day Adventists and keep Saturday holy. Ano sabi ng Catholic? Yung mga tao daw na nag-iisip na ang Biblia lamang ang tangi nilang otoridad, dapat maging mga Seventh-day Adventist at ipangilin ang Sabado. O kita nyo? Alam kasi nila na sila nga ang nagpalit niyan. Sila ang gumawa ng pangilin at pagsamba gawing linggo mula sa Sabado ng Biblia. At yan yung sinasabi ni Kristo, by principle, may pagsambang walang kabuluhan. Pero gaya ng sinasabi natin paulit-ulit, maraming matitino, mababait na tao sa Roman Catholic, maging sa mga Protestant denominations. Hindi kasi nila alam yung nangyari sa kasaysayan. Mahal din po sila ng Diyos as long as buksan nila ang kanilang mata sa katotohanan ng kanilang maririnig at narinig sa pagkakataong ito. Ano ang araw ng pangilin sa bagong langit at bagong lupa? Ito ngayon yung ating tanong. Ano ba yung araw ng pangilin? Pag nangyari na dumating na si Kristo, itinatag niya yung kanyang kaharian. Ano ba ang araw ng pangilin sa bagong langit at lupa? Ang sagot sa Isaiah 66:22 at 23, sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. At mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago, at mula sa isang Sabat hanggang sa panibago ay paroroon ang lahat na tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Sa bagong langit at bagong lupa, mga kapatid, mga kaibigan, Sabat pa rin ang araw ng pangilin. Hindi linggo, hindi Biyernes, hindi ibang araw, Sabat o Sabado pa rin. Kaya hinahanda na tayo ng Diyos dito sa lupa pa lang na mangilin ang araw ng Sabado. Yan po ang nais ng Panginoon. Ngayon, ano ang araw na pangilin na pipiliin mo? Ay sabi nga ni Kristo, binasa natin kagabi sa Marcos 7:6, sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw, ayon sa nasusulat, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kaniyang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Ayaw ng Diyos sa sistema ng tao. Ayaw ng Diyos sa kautusan ng taong lumalaban sa kanyang kautusan. Mahal ng Diyos ang tao. God loves people but God hates system. Galit ang Diyos sa sistema o pinairal na batas na lumalaban sa kanyang batas. Pero mahal niya ang tao. Kaya kinakailangan bumitaw tayo sa mga maling sistema. Sabi sa 8, nilisan ninyo ang utos ng Diyos. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao, tradisyon. Ito ang mapanganib na prinsipyo na pinanghahawakan ng mga tao sa ating sanglibutan.
Kapag ganito ang ating prinsipyo na panghawakan yung pasa-pasa, salit-saling sabi, naging tradisyon na ng tao, mapapahamak ko tayo mga kapatid. At sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang mga ganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Dalawang bagay lang po yan. Utos ng Diyos ang ating susundin o utos ng tao? Bakit natin susundin ang utos ng Diyos? Kasi mahal natin ang Diyos. At ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Sabi sa unang Juan 5:3, ang tanda para masabi mo na mahal mo nga at umiibig ka sa Diyos, sumunod sa kanyang utos. Yan yung relationship na gusto ng Diyos na mabuo sa kanyang mga anak. Na sila'y maging masunurin sa Kanya. Dahil yun ang protection natin. Kapag hindi tayo sumunod sa Diyos, tayo na rin ang lumisan sa proteksyon na binibigay ng Diyos sa atin. Mapapahamak ko tayo pagka nilisan natin ang utos ng Diyos. Therefore, ang tanong, tradition or Bible? Ano ang ating susundin? Tradition or Bible? The Bible and the Bible only should be our rule of faith and practice. Truth can hurt, maring masakit, nasaktan ho tayo. Pero gaya ng ating illustration, nasasaktan tayo dahil mahal tayo ng Diyos. Truth can hurt, but error can kill. Yung kamalian, yan po ang magpapahamak sa atin. Gaya ng inahalimbawa natin tungkol doon sa butcher at surgeon. Ang butcher, siya po yung kumakatay. Ang surgeon, siya po yung doktor na nag-oopera. Meron silang pagkakapareho. Ang butcher at ang surgeon, parehong sumusugat. Pero meron silang malaking pagkakaiba. Ang butcher o kumakatay, humihiwa o sumusugat para pumatay. Ang surgeon o doktor na nag-oopera, sumusugat para bumuhay. So kung nasusugatan tayo mga kapatid, mga kaibigan, gusto ng Diyos mabuhay tayo at hindi mapahamak. Ayaw ng Diyos na mapahamak. Kaya ang sabi niya sa kanyang panawagan, narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Ito po ay babala ng Diyos, warning at panawagan na ibubuhos ng Diyos yung kanyang salot sa isang sistema na nagbago ng kanyang batas. At merong mga anak ang Diyos sa iba't ibang samahan ng relihiyon. Sa pananampalatayang Kristyanismo na mga sincere, mga tapat na Kristiyano na gusto lang sambahin ng Diyos. Hindi nila alam na sila'y nasa kamalian. Kaya ang ginagawa natin ay panawagan ng Diyos, mangagsilabas kayo sa Kanya bayan ko. Mahal ng Diyos ang bawat nilalang niya sa iba't ibang samahan ng relihiyon. Kinakailangan buksan po ninyo ang inyong mga mata sa katotohanan ito. Kinakailangan sundin natin at mahalin ang Diyos lamang at hindi ang mga popular na turo o kinagisnan na turo nating lahat. Yan po ang panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Whose side are we on? Kanino ba tayong panig ngayon? Hindi pwedeng 50-50. Hindi pwedeng 70-30. Hindi pwedeng 95-5. Kinakailangan 100%. Nais ng Diyos. 100% ang paglilingkod na gagawin natin sa Kanya. At kung medyo nahihirapan kayong mag-decide, well, manalangin po kayo sa Diyos. Ibibigay sa inyo ng Diyos ang lakas ng loob, magdesisyon. Panginoon, mula sa gabing ito, susundin ko na ang utos mo. Bigyan mo ako ng kapangyarihan. Bigyan mo ako ng biyaya na magkaroon ng lakas ng loob na iwanan ang dati kong pinapaniwalaan. Dahil pag hindi, Panginoon, mapapahamak ako. Madadamay ako sa salot na ilalaan mo doon sa isang sistema na bumago ng inyong batas. Yan ang ating maging panalangin, mga kaibigan. At tinitiyak ng Diyos sa inyo, magiging madali ang inyong gagawing desisyon. Nawa sa gabing ito, nabuksan pong muli ang ating mga mata sa katotohanan ng dala ng Diyos sa end-time Bible prophecy para tayo'y mabuhay ng walang katapusan. Kasama ang Diyos, kasama ang ating pamilya na mababahaginan ng katotohanan ito, mabubuhay sa pagtatapat sa Diyos. At kung dumating na ang mapalad na araw ng pagkahayag ni Kristo sa mga alapap ng langit, kaibigan, kasama tayong sasalubong sa Kanya at mamanahin ang buhay na walang katapusan. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.